Maraming nagsabi na matapos makita yung mga trick shot ko ay sinasabi nila na sa trick shot lang daw ako magaling. Kagaya niyan, baligtad ang pictus ko niyan. So hindi dapat doon tumakbo ang pitsa. At ito naman din yung aking pinina, napakahirap. So sa tingin nila ay para bang trick shot lang ang alam kong gawin sa pagpupul. Kagaya pinina ko yan, nakadikit yung pitsa niyan. So mahirap gawin yon. So pinang-pina yan, halos hindi na nga kita yung tinira ko diyan. At ito naman yung tapatan na pitsa na pinina ko rin dikit. So hindi rin kita yon. So inulit natin. So yun, pinina ko yon. At ito naman yung kombinasyon na sunod-sunod. Mahirap din gawin yon. At ito naman yung pectus na malupitan ng tira. So at ito naman yung pinatras ko ang pamato. So yun, kita pumatas ang pamato. Tuwid na yun ha, nasa butas na yan. Ayan, kita nyo ha, naroon yung pitsa sa dulo. So dalawahan yan. So ngayon, ipakikita ko naman kung paano ako lumaro ng pool. At kung paano ang pamamaraan o diskarte ko sa paglalaro. So sa laro kong yan, parang tinatamad pa ako. Bago pa lang yan nagsisimula ang laban, di pa pinapawisan. Kaya medyo malumanay pa akong kumilos diyan. Pero makikita naman sa tira ko na isang sulyap ko lang sa isang nakakalat na pamato na mga pitsa ay nalalaman ko na kagad ang malwa na preparasyon. So hindi ako kagaya ng ibang mga players na kapag titira ay madaming seremonyas, yung may ikot-ikot pa sa mesa. Ako kung minsan isang silip ko lang yan, alam ko na kagad kung paano ubusin ang mga pitsa. At alam ko kung alin ang uunahin na titirahin at ipapahulog para maging malwan ang susunod na titirahin. Kagaya nun, yung isa lang na yun na nasa malayo ang mahirap na pahulugin diyan. Kaya sabi ko, pag nakuha ko na yung isang yung nasa dulo na yun, easy shots na yung mga susunod na titirahin ko. So yun yung isa sa mga technique namin mga mahusay. Yung madaling kumilala ng mga mahihirap na tirahin at pagkatapos ay nakuha na yung mahirap ay very easy na yung mga susunod. Para bang namimitas na lamang ng prutas sa puno ang ginagawa namin diyan. So, easy shots na lang yan. So ito naman, ibang laro naman ito. Siguro iba-ibang araw itong paglalaro kong ito. Kaya ibang mga damit na sinusuot ko. So ito yung mga panahon na masipag pa akong lumaro ng pool. Pero sa ngayon, bibihira na lang akong lumaro nito dahil nga busy dito sa tindahan namin at sa iba pang mga project na aking kinakaharap na binibigyan ko ng priority dahil mas malaki ang kinikita ko doon kumpara sa paglalaro ng pool. So sa mga nagtatanong kung bakit hindi ako dumadayo, dahil nga sa tindahan ko ay mas kailangan na ang aking presensya isa doon sa pag-iinsayo, paglalaro at pag-vlog ng larong pool. So kung ako hindi nyo nakikita nga naglalaro ng pool, yun ay nangangahulugan na nandun ako sa ibang gawain na magbibigay sa akin ng financial na pangangailangan.
Ayan. So tayong mga player, kapag laging ensayado sa ating paglalaro, mas mabilis ang reflexes natin sa pag-iisip kung paano uubusin ang pitsa. So kailangan ng isang mahusay na player ang palagi ang paglalaro. Nung ako'y binata pa, naglalaan ako ng 4 na oras araw-araw sa paglaro ng polo, at kuminsan sumusubra pa sa 4 na oras. Laro lang ako mag-isa, walang kalaban. At kapag nanawa na ako sa paglaro ng walang kalaban, doon ko naman pinagtsatsagang isipin yung mga mahirap na tira, at yun ay hinahanapan ko ng tamang tira, dahil naniniwala ako na yung lahat ng pitchas na nasa ibabaw ng mesa may hulog yan. Kaya lang ay hindi natin alam kung saan titirahin ang pitcha at anong tamang pamamaraan na gagawin para mahulog. May mga tirahin tayo nung una na binabudget natin dahil sa hindi natin alam ang tira. At dahil naman wala pang video ng bilyar na kadalasan ay ito ang nagiging point of reference natin o napaghambingan. Kaya yung topic natin na pros and days na lagi ninyo akong binabudget, na pinakita ko naman na walang double hit na nangyari doon, ay yun ay totoong good shot yun sa kasalukuyan. Pero sa ngayon ay budget pa sa iba yan. So dahil hindi pa alam ng ibang mga player yung principle of pros and days, kasi yung pros and days na yan medyo malalim na isipin yun sa mga hindi nakakaunawa ng proseso o ng explanation sa kung ano ang nangyayari o physical movement ng mga pitcha kapag dikit ang pitcha pamato sa banda at binigyan mo ng pectus o sa tabi mo tinira yung pamato. So nagkakaroon yun ng adverse effect o kakaibang takbo ng pamato na sinasabi ng karamihan ay dinikdik ang pamato, na kung tutuusin naman, sabi ng mga physics expert at saka physics professor, na kapag gayon tayo ay nawawala yung sinasabi nating naduldol o dinikdik ang pamato, sapagkat sa ganong proseso ay ang pamato, pitsa at dikit sa banda ay nagiging isang entity na lang, nagme-merge sila. So hindi na nagkakaroon ng sulsuludon, at ang pinagbabatayan natin diyan ay yung principle of pros and balls, na kapareho lang ng idea nung mga tinitira natin sa pool. So kung kayo magre-research ay makikita ninyo kung ano ang sinasabi ng principle of pros and balls at kung bakit yun ay ginagamit din natin sa larong pool. So malayo na ang narating ng ating larong pool. Tayo ay level up na at saka tayo exposed na sa social media, kaya napapag-aralan na natin ang mga tirang dati bad shot noon na kung susuri naman natin ay good shot pala. Dagan nga lamang may mga tao na ayaw ng pagbabago, ayaw nila na tanggapin yung mga tira na good shot naman. At ang kanilang panghinawakan ay yung kinagisnanan nilang laro na yun ay bachat. So pagpatuloy na lang po ninyo ang pagpapanood dito sa aking mga video, at marami po kayong matututunan diyan sa aking laro. Marami pong salamat.